tanan. Salamat kita sa reminder sa ato that the Lord's eyes are on the sparrow and tinood gyud na ang iyang mga mata naka-focus sa ato para magbantay sa ato, and we know that He cares for every one of us. Sa atong pagsugod sa atong panimbahon karong nga buntag, pasalamat sa Ginoo sa isa na pud kahigayon nagyatad niya kanato, o sa atong pagsugod magbasa ko sa Psalm 145 o pagkahuman ani mag-ampo kita. Ang Biblia nagasulti, I will extol thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Mag-aampo kita. Salamat Ginoo karon nga buntag. Salamat Ginoo sa isa na pod kahigayon nagyatag nimo kanamo para kami makahatag pagdaig kanimo Ginoo, and we know Lord na ikaw ang padayon Ginoo nagabantay, gatan-aw kanamo Ginoo, o ikaw ang padayon Ginoo gaprotektar kanamo Ginoo sa tanan na sitwasyon, sa tanan na okasyon ug sa tanan na panahon Ginoo. We know that you are always here sa amo na nagahatag kanamo Ginoo sa tanan namong kinanglanon. Salamat karon sa higayon nagyatag nimo kanamo para kami makahatag pagdayeg, makahatag o pagsimba sa imong ngalan. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Gamit kita sa atong mga baba sa pagsimba sa Ginoo. Let us use our lips in singing to God. Let us sing this song. We praise thee, O God, our Redeemer. We praise thee, O God, our Redeemer. Hymn number 229. Ready now? Sing. We praise thee, O God, our Redeemer, Creator. In grateful devotion our tribute we bring. We lay it before thee, we kneel and adore thee. We bless thy holy name, glad praises we sing. Song, let us continue on singing to our God. Let us sing the song, A Mighty Fortress is Our God. Sa atong panahon, we know that He is our mighty fortress, ug kita, kinanglan kita magsalig kaniya. And now, say, A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Hey.
us now give the time sa atong pastor. Mayong buntag mga kaigsunan sa tanan nato nga mga pinangga nga mga kaigsunan sa atong lokal nga iglesia sa Gospelite Baptist Church o sa tanan nga mga kaigsunan karon nga nagasudong, nagalantaw, nagauban sa atong pagsimba sa Ginoo nining kabuntagon. Sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, ginangyo ko kamo sa pagbukas sa inyong mga Biblia sa libro sa Juan kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa versikulo 17. John chapter 13. We will read starting sa verse 1 hangtod dinhi sa verse 17. Juan kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa versikulo 17. Nagabasa ako reading from the King James Version. Ang Biblia nagaingon dinhi. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things unto his hands, and that he was come from God, and went to God. He riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. After that, he poureth water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus said to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit. And ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. Verse 17, If ye know these things, happy are ye if you do them. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang apulong atong gibasa. Karon ginangyon ko ang tanan nga magaduko kita sa atong mga ulo ug ipiyong nato atong mga mata. Magadol kita sa Ginoo pinagi sa pagampo. Magapangamuyo kita. Dalay ko ng mga Dios, amahan gabalaan, silimbahon, Dios nga may gugmaon, gamhanan, tag-iya sa tanan, tag-iya sa mga kinabuhi, Dios nga puno sa grasya o kaluoy, Ginoo nining takna sa kabuntagon, aniya na usab kami, nagakalipay sa dako kaayo, nga pribilyo pag-usab nga kami Ginoo ingon nga mga kanakan nimo, ingon nga lawas nimo Ginoo, magasimba kanimo pinagay sa espiritu ug kamatuoran. Dalaygon gayud ikaw Ginoo sa walay katapusan. Ang among mga pulong dili igo sa pagbatbat sa tanan nga mga pasalamat namo ug ang mga gihimo nimo sa among mga kinabuhi. Lamang Ginoo nining kabuntagon ang among mga kagalingon nagapaila nga Ginoo gusto ginamo nga simbahon ikaw o ginahulat namo kining panahon pareho niini nga kami makahiusa sa paghimaya kanimo, makaawit kami sa alawiton sa paghimaya, makaampo kami, makapasalamat kami, makaday kami kanimo o makapamalando kami labaw sa tanan sa imong pulong.
Pasalua kami Ginoo sa among mga kalapasan una sa tanan. Ginoo, ang amog yung nga pagampo nga walay mahimong babag sa among nga tamis nga pagsimba diha kanimo. Nga sa among pagpamalandong sa imong nga pulong, ang imo nga gahom magalihok gyud sa among mga kasing-kasing mga kinabuhi. O ang gahom sa Banal Espiritu maugiya magagiya magamando kanamo Ginoo nga masabta namo ang imo nga pulong nga amo gayod nga pamatian karon nga kabuntagon. Salamat kaayo sa naglabay nga mga adlaw ning semana sa pag-uban mo kanamo. Salamat kaayo sa imong tagbo sa among mga kinahanglanon. Salamat gayod Ginoo sa pag-ayo mo sa among mga kaluyohon. Salamat sa pag-uban mo sa among mga adlaw-adlaw nga mga responsibilidad, mga gimbuhaton, mga negosyo, mga trabaho, tanan Ginoo. Salamat sa pag-uban mo kanamo sa among mga panimalay. Ug salamat sa kalipay, kalinaw nga padayon Ginoo nga gihatag mo kanamo tunga niining ginatubang namo padayon Ginoo nga COVID-19 pandemic. Ginoo hangyo gyud kami nga ikaw padayon magahatag og kadasig sa matag usa kanamo ang imo mga kanakan nga bisan Ginoo wala pa kami makatigom hiniusa nga tigom sa balay lampuanan apan Ginoo hinaot nga magmadasigo kami padayon sa among pagtudya kanimo nga magmatamis paghihapon ang among relasyon diha kanimo Ginoo ug ang amo gayod nga pagpangaliyo po Ginoo ug ang papamalandong sa mga pulo magapadayon sa matug usa kanamo. Salamat ining kabuntagon pag-usap. Ubani kami sa pagpadayon sa imong panimbahon diha kanimo Ginoo. Og tanan nga mga kaigsunan nga nagalantaw nagasud-ong karon, ikaw Ginoo magaandam sa among mga kasing-kasing, mga hunahuna kinatabukan sa among pagkatao Ginoo sa pagdawat sa imong espirituhanon nga panalangin gikan gayud sa imong pulong. Mao kini nga among pagampo nagalaom gyud kami nga ikaw padayon Ginoo magalihok sa among mga kinabuhi o Ginoo magatubag sa among mga pagampo tanan kini uyon sa imong kabubuton. Salamat pag-usab kini among ginatugyan da kanimo nga may kalipay sa among kasing-kasing sa ngalan lamang ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ear to us and grant us thy peace. Amen.
buntag pag-usab sa atong tanan mga kaigsunan. Daraygon kayong Ginoo og una nga Domingo karon sa bulan sa Hunyo. Gakalipay kita sa Ginoo nga padayon ang iya nga bulaton, ang atong pagsimba diha kaniya. Wala gyud mapakgang mga kaigsunan o ginaot pa nga padayon kita nga malipayon gayud. Og padayon kita nga badasigon gayud sa atong pagtuo og atong relasyon diha sa Ginoo. Og atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamatinumanon sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, sa atong mga panimalay, sa atong mga ginikanan, tanan, mga anak, atong kauban sa panimalay o tanan nga mga kaigsunan, dili lamang dinhi sa Pilipinas, hangtod sa uban nga mga kanasuran nga karon nga kabuntagon nakighiusa kanato sa paghimaya, pagsimba sa Ginoo. Busa padayon lang kita sa himaya sa Ginoo. Ginaot pa karon nga kabuntagon mga kaigsunan sa ato pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang inyong mga Biblia andam din na o nakaplastar na kita o ato lang ginahangyo nga pagkahuman sa ato nga mensahe karon nga kabuntagon tungod kay una nga Domingo karon aduna kita Lord's Supper. Balaan nga panihapon, Lord's Table, gina-celebrate nato kana matag una nga Domingo sa bulan busa palihog ang dama, ang mga elemento, ang kupa o ang tinapay nga atong pagadawaton pagkahuman sa ato nga mensahe karon nga kabuntagon. Padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan o gablian nato pag-usapan nga mga Biblia dinhi sa libro sa Juan kapitulo 13. O kay una man karon nga Domingo and we celebrate the Lord's Table. Angay pod nga ato pamalandungan ang mga pangitabo sa kinabuhi ni Kristo. Niadtong wala pa gyud siya gilansang sa krus Kalbaryo apan mauna kini ang mga haduol nga mga pangitabo sa iyang kinabuhi. Og we will talk about the story of the feet washing of the Lord Jesus Christ together with His disciples. Dili ni kani bag-o karon nga mga terms kanang feet washing or foot washing kay ginahimo na nato kana karon sa atong sitwasyon og naana na kita ni ana ang panghugas mga kaigsunan sa atong mga kamot og dire sa atong pagpamalandong karon mao ang paghugas ni Kristo sa mga tiil sa iya mga disipulo o mga gintun-an dinhi. So ato kining pamalandungan ang 17 ka bersikulo karon mga kaigsunan og tan-aw nato kay bisan nabasa na nato ni kanunay nabatian na nato ang daghan nga mga mensahe mahitungod ini apan nindot kaayo nga karon nga buntag lain na pod nga aspeto sa pamalandong sa pulong sa Ginoo nga ato nga pamalandungan. Ang akong nga title dinhi mao kini Jesus Example Motivated by Love. Jesus Example Motivated by Love. Kining gihimo ni Kristo mga kaigsunan mo nang gisulti niya din sa bersikulo 15 pagkahuman niya nga gihugasan mga tiil sa mga disipulo o gi-explain niya ang kahulugan sa iyang gihimo. Ingon niya sa verse 15, "For I have given you an example." Ang gihimo ni Kristo usa ka panig-ingnan o ehemplo. Ingon niya dinhi, "Giving you an example that ye should do as I have done to you." Nga kinahanglan nga inyong paghimuon ang gihimo ko usab diha kaninyo. So panag-ingnan o ehemplo kini. Pero nindot kaayo nga panag-ingnan mga kaigsunan. Kay ingon ko motivated by love. Gihimo niya kini pinasikad, o nagsugod yun ang tinugdan niini mao ang iya nga gugma ngadto sa mga tinunan niya. Mabasa nato dinha sa bersikulo 1 nga giingon niya, "Now there before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end." Kaduha gyud hisgutan gi-mention din na ang pulong love o gugma mga kaigsunan. Motivated by love. O ang iyang gihimo diri sa Binisaya pa kini nagsugod o nadasig siya sa paghimo
tungod sa iyang dako nga gugma sa mga mga tinunan o mga niluwas o labaw sa tanan ang pagigugma niya unto the end gayod, no? Forever mao ning gugma nga adunay forever, mga kaigsuonan. Kung kining word nga motivated or motivation, usa ka pulong nga kung sa balaknon pa nga pulong, mga kaigsuonan, usa ka panag-ingnan o ehemplo nga tinukmod sa gugma sa Ginoo. Gitulod, being pushed by the love of Jesus Christ. Nadasig siya o ang iyang gugma pinasikad gayod, o iyang paghimo ni pinasikad gayod sa iyang gugma. Mga kaigsuonan, let me start with this. In our society, we are used to the idea of the powerful ordering people around, mga kaigsuonan, no? Ang ato gyud nga society, ang ato nga sosyedad, ang ato nga kultura, murag na anad kita sa usa ka panghuna-huna o sa atong mga pagkinabuhi nga ang mga gamhanan nga mga tao, ang ilang ginahimo mao lang gyud ang pagsugo sa mga tao, mga kaigsunan, o gilabi na sa mga ginatawag natong lowly people. And the lowly people are the ones who serve. Sila ang nag-aalagad. Ug mao kana ang istorya dinhi nga ato nga pagahisgutan karon, mga kaigsunan. Today we will study how Jesus Christ through His example changed the standard. Mao kana ang standard sa kalibutan. Kung kinsa gani ang mga, let me use the word, powerful, gamhanan, na mga position, nagsugo kita, dali na nato suguon ang mga tao, labi na ang mga ubos nga mga klase nga mga tao, mga kaigsunan. Pero ato nga tunaw na karon nga buntag kay base sa gihimo ni Kristo dinhi nga panig-ingnan, usog niya ang standard, no? So tanaw na to karon ang worldly standard or the standard of the society, our society, and Jesus standard or the biblical standard, mga kaigsunan. Siguro mangutana ako kung sa ato mga panimalay o sa ato kahang simbahan, kung mangita kita og usa ka tawo nga selfless, dili selfish, selfless or Christ-like person, kisa ka ang manominate nato sa inyong mga panimalay? Nabay membro sa itong panimalay, kung maghimo kita og nomination, kinsa ka sa atong membro sa itong panimalay nga makaingon kita kining tao selfless gayud, dili selfish. Ang iya nga pamatasan Christ-like gayud, labi na ang iyang paghimo nini Christ-like love. Ang iyang gipakita pareho gayud sa paghigugma ni Kristo sa matag usa, mga kaigsunan. Aron masabtan nato ni taga mo og background, si Kristo nining panahon ng mga kaigsunan hadol na nga ilan sang sa krus sa Kalbaryo. O kung tanaw nato ang uban nga mga libro, ilabi na sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 24, ang mga disipulo ni Kristo nag-argue kini sila, nagahatag sila og mga argumento sa matag usa. Nganuman nangutana sila kung kinsa ka ang i-appoint ni Kristo nga mahimo nga highest cabinet member or cabinet posts, mga kaigsuonan, sa gingharian ni Kristo o sa panggobyernuhan sa kinabuhi ni Kristo. Who will be appointed? Kisa ka sa ato, no? Ang ma-appoint sa dusi sa ato. Mao kini ang Lucas kapitulo 22. So, naay di naman panagbingkil, kundi naay kompetisyon. Naay nagsulod sa mga hunahuna sa mga disipulo ang pag-compete kung kinsa ang mas taas sa ila o kinsa piliu ni Kristo. Ug mao kini ang background din mga kaigsuonan. Og nining Juan kapitulo 13 makita nato nga kini customary gyud ni ang paghugas sa mga tiil sa mga katawhan.
Jewish custom gini siya mga kaigsuonan. Nga kung naaduna kamoy mga bisita sa inyong mga panimalay nga muadto sa inyong balay, ilabi nag-invite mo nimo sa panihapon, ang may tabo mga kaigsuonan nga kung aduna kamoy ginatawag nga house slave o house servant, muhugas gyud kana sa tiil sa mga bisita before kana makasulod sa imo nga panimalay. Nga naman, literally hugaw ang tiil. Kaya ang ginagamit nila sa una sa paglakaw, mga sandals laman. O ang ilang karsada dili gayon nga pareho sa ato karon nga espaltadong simento, rough road. So paglakaw nila, ang abog mupilit gyud sa iya mga tiil. So mao kanilang kustombre nga ana nila pagsaka nila sa balay, ang house servant o house slave mukuha ginag tubig ug maghugas sa tiil sa mga bisita. So mao kining insidente dinhi. Pero ang nahitabo mga kaigsuonan, ini panahon na, si Kristo o ang mga disipulo, wala sila'y slave, wala'y servant nga makita o mabasa nato din nga present niya ito panahon na. Pero ang usap po din ka butang, kaya wala po yung mga disipulo nga apparently nag-offer sila nga sila umuhugas sa mga tiil, sa ilang mga kauban nga mga disipulo. O sa tiil ni Jesus, wala po yung nag-offer. Ambot nga no, mga kaigsuonan. Pero libalo na ito, kostumbre na ni sa mga Hudiyo. So, ang gihimo din ingon sa Biblia, si Kristo karon ang mitindog. Pagsulod nila sa balay, din sa versikulo 4, ingon din he riseth from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. Si Kristo ang nag-volunteer, ang nagsugod niini nga buluhaton. O niining iyang giingon nga ehemplo, example. That's why ang una nga matun-an nato dinhi sa akong outline in verses 1 to 5, ingon ko dinhi, this is example exhibited and acted. Kaya gisulti ni Kristo sa verse 15 nga ang tanan niyang gihimo usa ka butang example o ehemplo panig-ingnan para makita sa iyang mga disipulo. So mao ni example exhibited and acted. Gihimo ni Kristo dinhi. Mga kaigsuonan, this is a literal feet washing. Literal. Pero kinsa gani ka trabaho kini? Dili kini dapat trabaho sa usa ka leader. Sa mga Hudiyong customary, dili kini trabaho sa master o sa teacher, kunili trabaho kini sa sulugoon. This is a servant's job, but it is done by Jesus. Pero gihimo ni Kristo. Mga kaigsuonan, og first time kini nga makita sa mga disipulo. Ingon niya dinhi si Kristo mitindog og iyang gihukas ang iyang outer garment. Na may sinina sa sulod, outer garment siguro kay mga sinina nila sa una, ibutang nato sa present situation, gitangtang niya iyang jacket. Og ingon niya dinhi nagkuha sa tuwalya og gihigot niya sa iyang hawak. Og ingon sa bersikulo 5, after that he poureth water into a basin or basin. Butang niya tubig sa usa ka palanggana. O nagsugod siya sa paghugas sa mga tiil sa iya mga disipulo. O pagkahuman niya, iya pag yung gitrapuhan, yung sa verse 5, began to wash disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Literal, mga kaigsuonan. Pangutana ko dito, dinhi. Imagine yourself as one of the disciples when Jesus arose. Nga gaingon niya dinhi sa verse 5, verse 4. Sa pagtindog ni Kristo gikan sa ilang gilingkuran. Unsa ang imong reaksyon kung ikaw usa sa mga disipulo ni Kristo, mga kaigsuonan? What do you think? What would be your reaction? Dusi kita kabuok? Kung naaman dito si Judas Iscariote, kumpleto sila. Kung wala, 11 kita kabuok. Daghan gihapon kita. Pero sa nakita ninyo nga ang inyong master, ang inyong leader, ang inyong teacher, mitindog
Ha? Og mikuha og tubig. Nagbutang og towel din na, og nagsugod og hugas sa inyong mga tiil. Unsa ang imong reaksyon? Mga kaigsunan, siguro ang uban sa ato sa present situation maulaw kita? Or mo kini pangutana, why do you think none of the disciples had taken the initiative to wash the others' feet? Ngano kang walay isa sa mga disipulo nga nag-volunteer o nanguna sa pagtindog o paghugas sa tiil sa iya mga kauban. Ngano ka? Mga kaigsunan. Tanaw lago nato dinhi. Si Kristo o gamay mga disipulo nag-uban na sila. Mga disipulo nag-uban ni Kristo for 3 years, 3 ka tuig. Og sa pag-uban nila sa 3 ka tuig, mga kaigsunan, daghan na sila nadunggan nga mga pagwali, pagtudlo, mahitungod sa gugma o pagpaubos. Di ba? Daghan na sila natunan. Preaching and teaching regarding humility, pagpaubos, o ang pagtudlo mahitungod sa gugma. Pero kung tanaw nato dinhi, mga kaigsunan, wala volunteer, nag-initiate, bisan usa sa ila, nga mukuha og palanggana butangan og tubig o maghugas sa tiil sa mga kauban. Wala. Ngano man kaha? Mga kaigsunan, siguro bago pa sila hinumduman nga istorya sila, o nag-discuss sila mahitungod sa balikan nato kinsa ang mahimong pinaka greatest among the disciples, mga kaigsunan. Labas pa sa ila to sa Lucas kapitulo 22 nga mao kini ang nahitabo nila. Kinsa ka ang pinaka the boss nato, kinsa ka tong pinaka executive secretary sa cabinet member ni Kristo. So mao siguro nga walay nag-volunteer ug si Kristo na lang ang mitindog ug mikuha og tubig, mga kaigsunan. Unsa ka kung kita usa sa mga disipulo og didto kita, mga kaigsunan, sa sitwasyon ngano man nga wala, probably kining mga disipulo, bisan 3 na katuig sila nga nag-uban-uban kay Kristo, nakadungog sa daghang mga wali o mga pagtulunan mahitungod sa pagpaubos og gugma. Probably these disciples found their feelings of pride and competition. Napaghihapon ang pagbati sa garbo. No? The feeling of pride and competition. Lisod kayo i-overcome. 3 na katuig, dugay na nakadungog sa wali o pagtudlo sa pagpaubos, wala gihapon. Ang naghari, mao gihapon ang garbo ug ang kompetisyon. Patas anay kinsa ang sikat, pasikatay, mga kaigsunan. Probably. O makaingon ko din their sinful nature was still very much part of them. Naagihapon ang sinful nature mas dako ginaalagaan ba? Na may ginatawag na divine nature, na matay Christian nature, spiritual nature, pero naagihapon di ay ang mga ginatawag nato dinhi, mga kaigsunan, nga sinful nature. Sinful nature. Nga unta mo mauni nga mahinahinay nato nino nga mapakgang o mawala sa tabang o sa grasya sa Ginoo. Pero gadako, naggamay na hinoon, nawa na mahinumdumi ang mga preaching o mga teachings for 3 years nga pag-uban diha kay Kristo. Wala na'y pagpaubos, wala na'y pagpractice sa gugma, wala na'y volunteerism. Kompetisyon na hinoon ang nahitabo din mga kaigsunan. Kita mo? So naghari ang garbo din. Or kaya makaingon ako, kini ka mga disipulo, mga
I'm sorry sa term, slow learners. Ha? Mga slow learners kini sila. Dugay kayo pasabton, hinay kayo ang maturity sa ilang nga kinabuhi. I don't know. O kung kay balo mga kaigsunan. Kay nga naman ang karakter nila din ha? Ang ilang batasan, their character, brethren, kung tanaw na to din are far from being Christ-like. Layo pa sa ginaingon nato nga karakter pareho gyud sa kinabuhi ni Kristo. So mga kaigsunan, mao kini ang ipakita ni Kristo dinhi sa verses 1 to 5. Jesus being the model. The model of servanthood. He exhibited his servant attitude. Imagine God in the flesh, willing to serve in any way that glorifies God. No? So gipakita niya din example exhibited and acted din mga kaigsunan. Mato sa ikaduha, sa verses 6 to 11, kung naayon yung mga Biblia din kay nining panahon na, sugod sa versikulo 6, ingon ang Biblia, then cometh he to Simon Peter. No? Miduol na si Kristo kay Simon Pedro. Miduol na, gadala og planggana nga may tubig. Ang uban dito nga mga disipulo nahuman na siguro. Pipila na ang hugasan. So ang sunod din si Pedro na, ingon na verse 6 din nagduol na si Kristo kay Simon Pedro. O ingon ni Pedro, ingon niya, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Ginoo, apilon ba nimo hugas ang ako nga mga tiil? Mga kaigsunan, ingon sa verse 7, Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Kung unsa akong ginahimo karon, dili pa nimo ni masabtan. Pero imo kining masabtan sa umalabot nga mga adlaw. Karon di mo nasabtan nganong gahugas ko o mga tiil ninyo. Dili mo masabtan. Verse 8, ingon ni Pedro, Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Ginoo, ayaw lang hugasi ang akong tiil. Ingon niya dinhi. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Kung dili, ingon niya nga, dili ka magpahugas sa imo nga tiil, wala kay parte o bahin, diri ka nako. Mga kaigsunan. Ang ikaduha nga matun-an nato dinhi, not only example exhibited and acted in verses 1 to 5, but secondly, example examined and argued. Gisusi dinhi ni Pedro nganong naggahuga si Kristo sa iyang mga tiil, og na sila discussion ni Kristo dinhi. Nay gamay nga argument, nag-argue sila, wala sila mag-away. Discussion lang kay wala masabti ni Pedro dinhi mga kaigsunan. Now makita nato dinhi that Jesus approached Peter in verse 6. Now ang pangutana, if you were Peter, kung ikaw, kung kita si Pedro, putting ourselves into the shoes of Peter during this time, ang pangutana, what thoughts would have flashed through your minds as Jesus approached you? Unsa ka, no? Mura unsa man galinya mo din na nya gihugasan ni Kristo ikaduha, ikatulo, una, ikadua, ikatulo, ikapat. Ug ikaw si Pedro naa ka si ikaw mo pito dinhi. Samtang gahugas si Kristo, unsang imong una-una? Mga kaigsunan, dili ba very confusing? Mag-confuse ka, ngano unsa man ni? Dili ko masabtan. Sa iyang una-una, dili niya masabtan. O kadong pagkutana, what feelings would have flooded over you? Unsa ang imong gibati o sa imong pagbati niya atong panahona? Uy, kalima na si Jesus, ikapito ra ba ko? Duol na. Ha? Uy, ikaunom na. Uy, ako na ang sunod. Umao na gyud ni, ako na. So pag-abot niya kay Pedro, before gani maghugas si Kristo kay Pedro, nangutana siya kay Jesus Christ. Ginoo, hugasan
bapod nimo ang ako mga tiil? Apil ba ko sa paghugas? Nga naman, confused kaayo siya. O para sa iya, kung hugasan ng iyang tiil, this is a very uncomfortable situation. Uncomfortable kaya. Kaya nga naman, ako ba yung tawag sa iya leader? Ako ba yung tawag sa iya master? Akong tawag pa iya sa iya teacher? Unya, dili man ni angayan siya nga muhugas akong tiil. Ang angayan ni ang mga sulugoon raman, ang mga slaves, mga servants raman, dapat murag nabali ni. Dili ba? Ako dapat ang maghugas sa tiil sa among master. Pero nganong siya man naghugas din eh. That's why, ingon niya din eh, Ginoo, ayaw lang ko hugasi, ayaw lang ko apila sa paghugas ako mga tiil. Thou shalt never wash my feet. O nga nung dili man siya gusto nga hugasan ni Kristo ang iya mga tiil, mga kaigsunan. Unsa man di ay? Kung ikaw karon si Pedro, si Kristo na nasa imong tiilan, ha? Galuhod ba? Gapungko ba si Kristo dito? Ikaw galingkod sa siya dito sa ubos? Kay dili man kay kinahanglan mo paubos mong gyud ka, muluhod ka o yaka ka dito aron makahugas ka sa tiil sa usa ka tawo. So siguro naulaw siya, Ginoo, ayaw lang. Ha? He was so ashamed. I think Peter, he was thinking about awkwardness. Very awkward kayo, Ginoo. Murag dili angayan. Ang tanaw niya kay Kristo, ang gihimo ni Kristo, very degrading for Jesus' part. O kaya nga, dili niya gusto kay si Pedro baya, leader baya po ni sa mga disipulo. Ha? Sa gihimo ni Kristo, kung sa tawhanon pa ni mga kaigsunan, natandog ang iyang garbo. Natandog, touching his ego, mo nang dili siya gusto. Or kaya ang iyang unahuna, ha? Dili kini mao yang gi-expect sa kinabuhi ni Jesus. This is not a usual thing. This is not a common thing. Ha? Dili mao kini ang standard nga sa among kultura. Dili ba? Dili kini mao standard sa amo nga mga Hudiyo. Dili kini mao standard kung kita mga Pilipino, dili kini mao atong style sa Pilipinas. Dili man ni mao makaingon kita si Kristo gahimo nini. This is very embarrassing. Mga kaigsunan. That's why ingon siya, Lord, ayaw lang. Pero ingon ni Kristo, you know what, Peter, if I wash thee not, thou hast no part with me. Kung dili ka magpahugas o dili na ako hugasan, dili ka musugot, hugasan na ako ang imong mga tiil, timan iwala kay bahin ka na ako, uli parte. Wow! Unsa nga pulong? Unsa buting nun niya na mga kaigsunan? Unless I wash thee, thou hast no part with me. Unsa buting nun ni Kristo mga kaigsunan? Duha ka butang nga akong ginahuna-huna. Maybe number one, ingon ni Kristo, unless I washed away your sins by my death on the cross, then you have no relationship with me. Kay mao makini, gi-explain din ni, makita mga ang foot washing din ni, gi-apply din ni Kristo sa kinabuhi ni Pedro, kay nakita nato nga pag-explain ni Kristo din ni, may tungod din ni nasabtan ni Pedro, o gusto lang niya dili lang tiil din niya hugasan. Gusto niya pati ang iyang naong, ang iyang ulog, ang iyang kabut hugasan din ni mga kaigsunan. Pero mao na, I believe spiritually ang application din na. Hangtod nga dili mahugasan ang imong sala. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa Krus Kalbaryo, wala kitay personal nga relasyon diha kay Kristo. Mao ni giingon ni Kristo, thou hast no part with me. O kaya ang meaning nini mao kay igsunan, unless you submitted to me, ingon ni Kristo, and allowed me to minister to you in this way, you will never learn the lesson of humility. Hangtod nga dili ka mag-submit,
no? Og imong tugutan nga magminister ako diha kanimo pinaagi ning paghugas sa imong mga tiil, you will never learn the lesson of humility. Dili nimo matun-an ang mga pagtulunan mahitungod sa pagpaubos, mga kaigsunan. So yun sa verse 9, Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Banadungga ni Pedro, nga mao ni explanation, nasabtan siguro niya ang botingno ni Kristo. He grasps the significance of Jesus' words. Ingon na po ni Pedro, okay? Apila na lang Ginoo ang akong mga kamot, ang akong ulo. Di ba? Dili lang ugasi ang akong mga tiil. Liguin na lang ko. Basaan na lang tanan, kay mauri na gusto nimo. I want to have a part of you, a relationship with you. Sige, liguya, pila na lang. O sige, ingon niya sa verse 10. Jesus said to him, He that is washed needed not save to wash his feet, but is clean every whit, and ye are clean, but not all. Nga naman, dili man kamutanan, for he knew who would betray him, therefore said he, ye are not all clean. He was talking to Judas Iscariot nga may magbudhi kaniya, mga kaigsunan. Ingon ni Kristo, the verse 10 din nahugasan na kamo. Meaning nahinluan na kamo. Tibuok ninyo nga kinabuhi. Tibuok ninyo nga lawas. Pero ang kinahanglan lang nga hinluan karon inyo lang mga tiil. Kay mora na'y mahugawan sa inyong paglakaw. Paglakaw sa karsada. Kung sa'y buting nun ni Kristo din ni mga kaigsunan. Nga kita, sa ito pagdawat kay Kristo, sa ito pangayo pasaylo diha sa Ginoo, kita gihugasan at tibuok ang atong pagkatao. Gihugasan sa bililhog dugo ni Kristo. Pero sa atong paglakaw, adlaw-adlaw nining ibabaw sa kalibutan, mga kaigsunan, maabugan kita sa mga sala sa kalibutan. Ug ang maabugan sa ato ang atong mga tiil. Ug mao na ingon ni Kristo, dili na kinahanglan ikaw pa nga mahugasan sa tibok nimo nga lawas o paliguan sa tibok nga lawas. Ang imo lang nga tiil kay maura ka na ang maabugan sa inyong paglakaw sa karsada. Ug mausab kita. Bisag anak na kita sa Ginoo ang kamatuoran, mga kaigsunan. Nga pasaylo na kita ni Kristo, na matay na sa Kristo dito sa Krus Kalbaryo. Apan samtang adlaw-adlaw sa itong kinabuhi, naglakaw kita ning ibabaw sa kalibutan. Ang abog sa sala sa kalibutan, mao ka na ang mupilit sa atong mga tiil. O mao ka na ang mo pangayuan natong pasaylo. Mao ka na ang hugasan nato, mangayog pasaylo. Pero dili na kita mga mo dawat pa kay Kristo, adlaw-adlaw. Kausa lang kita mo dawat kay Kristo. Once and for all, accepted Christ as our personal Savior. Anak na kita sa Ginoo. But daily in our Christian life, mga kaigsunan, naabugan kita sa kalibutan. Og mao ka na ang atong nga pangayuan og pasaylo diha sa atubangan sa Ginoo. Dili ba? Nindot kayo, mga kaigsunan. Og mao kini ang gisulti ni Kristo din na. Hangtod sa verse 11. Explanation niya ang verse 10. Pero kung saan lang kabutang din mga kaigsunan ang kamatuoran mao kini. Balikan nato. Nga naman, why no one volunteered to take the praise of Jesus? Sa pagsugod, sa paghugas sa tiil sa mga disipulo, si Kristo naghimo niini. Nga nung wala kay mga disipulo nga usa sa ilang nagtindog, nag-volunteer, Ginoo, ako na lang bi. No? Ayaw na lang ana, ako na lang. O kung naulaw siya, o dili maayo ang iyang pagtanaw, dili confusing kaayo ang gihimo ni Kristo, mga kaigsunan, embarrassing kaayo ang comfortable siya. Nga nung wala disipulo nga nag-volunteer nagkuha sa lugar ni Kristo. O kaya mo na lang ni, nga nung walay usa ka disipulo nga nag-assist, nagtabang sa paghimo ni Kristo ning feet washing. Wala, di ba? Meaning naglingkod lang gyud silang tanan. Nagulat, pakiramdamay kung kinsa ka mo tindog, kinsa mo una, kinsa kay mo himo nga servant of all. Mga kaigsunan, wala gyud. Nahuman, ingon sa Bible, nahuman ni Kristo sa paghugas sa ang tanan nga mga tiil sa iyang mga disipulo. Verse 12 to 17, imo ni ikatulo dinhi. Una natun-an nato, example exhibited and acted
Ikadua, example, examined and argued. Ikatulo dinhi, in verses 12 to 17, example, explained and applied. Mga kaigsunan. Starting sa verse 12, so after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Dini nag-explain. No? Ingon ni Kristo, nahibalo ba kamo kung saan ako kang ginahimo para ninyo? Ingon sa verse 13, Ye call me Sir, Master and Lord, and ye say, Well, why? For so I am. Gitawag niyo ako nga Master, gitawag niyo ako nga Lord, Ginoo. Ug salamat, ug sa ato pa. Tama ang inyo nga pagtawag sa ako, kay mao ka na ako, ingon ni Kristo. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet, ingon ni Kristo din mga kaigsunan. Verse 15, For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Now, tanaw nato din na, there are several reasons prompted Jesus to wash his disciples' feet. Na yung mga rason din we will talk about the obvious reason. Unsay klaro kaayo nga nung gihugasan ni Kristo dinhi. Literally mga kaigsunan, gihugasan ni Kristo ang mga tiil sa iyang mga disipulo because their feet were dirty and needed washing. Tinura anay pa. No? Kaya nagalakaw sila nga abog ang kalsada o kustumbre sa mga Hudiyo kini nga musulo sila sa balay sa usa ka tawo. Ingon nga mga bisita sila, hugasan gyud nila ang ilang mga tiil. Of course they will not be the one who will do that. It was the job of the servant or ang usa ka slave. Pero walay nag-volunteer, walay naghimo. Si Jesus dinhi ang naghimo. So ang obvious reason dinhi para kay Kristo, kay tinura anay literally hugaw gyud ang ilang tiil ug kinahanglan gyud og paghugas. That was the obvious reason. What is the symbolic reason mga kaigsunan? Unsa ang simbolo nga rason dinhi? Jesus wanted to teach them humility and love. Gusto nga itudlo ni Kristo sa mga disipulo ang humility, ang pagpaubos o ang tinud-anay nga gugma. Kaya nga naman, ingon ni Kristo, ang gihimo ko sa inyo is an example. Usa ka ehemplo, panag-ingnan, example motivated by love. Gihimo ko kini tungod sa gugma. Mga kaigsunan. Wala ba na humility? Mao kina atong gidiskussan ganiha. Na wala gyud nag-volunteer bisag usa. Kay nga naman bag-o pa sila nag-discuss kung kinsa ang pinakasikat sa ila, kinsa ang mahimo nga pinakahawd sa mga disipulo. Nag-compete sila. Mga kaigsunan. What is another reason nga nung gihimo ni Kristo kini? Mga kaigsunan, as their Lord and teacher, Jesus wanted to set an example for them to follow. Ug mao ka nagiingon ni Kristo dinhi, mga kaigsunan. You see, beloved, Jesus did not wash his disciples' feet just to get them to be nice to each other. His far greater goal was to extend his mission on earth after he was gone. Because these men were to move into the world serving God, serving each other, and serving all people to whom they took the message of salvation. Maugyo ka na. Dili lang ni ipakita niya dito sa mga disipulo. Kini nga ehemplo panigingnan, dako kini og rason mga kaigsunan sa umalabot nga panahon, sa panahon nga wala na si Kristo dinhi sa kalibutan. Sa panahon nga biyaan niya na ang iya mga disipulo o ang iya mga disipulo na karon ang magpadayon sa ministry nga gisugdan ni Kristo. Og dako kini nga leksyon sa matag usa sa ila mga kaigsunan. Because when they are going to serve God, they are also serving each other. And they will be also serving all people, tanan nga mga tao, kung asa dal-on nila ang kaluwasan, ang minsay sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ug may tuyo sa Ginoo diri sa kalibutan. Mao kining gihimo ni Kristo sa ila mga kaigsunan. Kung mangutana kamo, what motivated Jesus to do this example? Beloved, walay lain, Jesus did it out of love. Gihimo niya kini tungod sa iyang
walay katapusan nga gugma sa iyang mga katawhan. Mao kini ang giingon niya sa verse 1. That's why mga kaigsunan, ingon ko dinhi, when we humble ourselves and serve, it should not be out of a sense of duty, but out of love. Ug mao kining example ni Kristo, ingon ni Kristo, I want you to follow this one. Himuon na ninyo kini. Ug mao usab kini sa ato nga kapanahonan mga kaigsunan. Kung ang ato pag-alagad diha sa Ginoo, ha? Ang atong pag-aalagad sa isikatawo ug ngadto sa uban nga mga tao, kung ingon nga mga Kristohanon, ug ingon nga magasunod kita sa kinabuhi, karakter, or Christ-likeness mga kaigsunan, we need to humble ourselves before the Lord. And when we are going to serve other people, we must do it out of love, not out of our duty. So mao kini ang standard sa kalibutan eh. Ang standard sa kalibutan, gaalagad kita out of duty. Ang standard sa kalibutan, nga competition, patas-anay, palabuanay. Pero bago kini ni Kristo nga standard, ang standard di ay sa pag-alagad mga kaigsunan, humbleness. Awag pinaagi gyud sa tinud-anay nga gugma diha sa Ginoo. Og ingon sa verse 17, andin nindot kaayo. You know these things, ingon ni Kristo. If you know these things, ingon niya ni, happy are you. If you know, kung kay balo ka mo nini mga butanga. Kay nga naman, ingon ni Kristo, if I then your Lord and Master have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. O ingon pag niya din sa verse 16, verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. O sa ibut ingnon ni Kristo, nga nakaingon siya sa verse 17, ha? Kay balo ka mo nini mga butanga? O sa ibut ingnon niya nga, ang master gina siya. Master gina siya. Ang servant po na siya. Dili pwedeng ang servant mong labo sa iya nga master. Dahil mo na explanation ni Kristo. O sa ibutang nun niya din eh. Nga bisa ng mga master, pwede mo himo nini mga butanga. O sa paghimo nila ni ini, walay mawala sa ila. Ang lisod ini, kung kuwaw na ito ang mensahe din eh, nga ang mga master, ha? Walay humbleness, wala na humility. Ang ilang himoon, kung unsay duty sa mga servants, mauna gito ilang himoon. Ingon nga master, dili sila mo himoon ini. Ha? Feet washing, pagpaubos, pagpakita sa gugma, dili pwede himoon ni. Pero ini Kristo, kung master ka mo, master gihapon ka mo. Kung servant ka mo, servant gihapon ka mo. Pero ang punto na ni Kristo din, kitang tanan din ni sa tubangan sa Ginoo. Ingon nga mga anak sa Ginoo, himuon nato ang humility. O himuon nato ang tanan nga mga butang sa paghigugma, pagpakita nato sa gugma o sa tinud-anay nato nga gugma diya sa Ginoo ngadto sa ubang nga tao. That's why ingon ni Kristo din ni, ha? Kung naibaluan nyo lang kini mga butanga. Ingon niya, if you do and follow the example I've set for you. Unsa ang example? Humility and love. Ingon ni Kristo, happy are ye. Malipayon kamo. Ang mga master, magiging humble, basing sa standard sa Ginoo. Kay lisod kayo ang master magpaubos, kaya ang standard sa kalibutan mauna, patas anay. Pero sa tubangan sa Ginoo, ingon niya, kung nakasabot ka mo nini, nakaibalo ka mo nini, o ginahimo, imo ninyo kini, tanan. Whether you are a master, whether you are a leader, whether you are a teacher, kinsa ka man, whether you are a servant, or a slave, kung imo ninyo kini tanan, ingon ni Kristo, malipayon ka mo. Pero napag yung isa ka translation na nabasa na ako mga kaigsunan sa usa ka Biblia, nga ang verse 17, ingon niya, kung naibaluan ninyo kini, o himo ninyo kini, ang gigamit niya nga phrase, God will bless you. No? Ang sa King James, happy are ye if you do them. Sa usa ka translation, God will bless you when you do this. Ang Ginoo magapanalangin. Ug mao kana atong gusto, dili ba? Nga panalanginan kita sa Ginoo, right?
Ug mao ko na akong gusto sab ang panalangin sa Ginoo. Dili lang sa mga material nga butang, kung dili panalangin sa akong kinatibukan, sa akong kinabuhi. Ang kalidad sa akong pagkakristohanon nga panalangin ka na sa Ginoo adlaw-adlaw na akong kinabuhi, mga kaigsonan. Ha? Samtang niya kita sa ibabaw sa kalibutan, ang panalangin sa Ginoo ang ato nga maangkon. Pero ingon niya dinhi, God will bless you if you are going to do this. Kung himuon nato, sundo nato ang panag-ingnan, ang ehemplo nga gihimo sa Ginoo, ha? Panag-ingnan nga tungod sa dakong gugma ug walay katapusan nga gugma ngadto sa mga iya ug sa mga katawhan. Let me close this one. Simple lang akong conclusion din mga kaigsunan. Kay ingon ko din sa world standard murag imposible kayo, confusing kayo. Mo ni si Peter naga-question gyud. Sa worldly standard dili kini pwede mahimo. Pero sa biblical standard, sa godly standard nga gipakita ni Kristo, mao kini ang ako nga masulti sa conclusion. Beloved, whoever is great shall be the servant of all. Usbon ako, whoever is great shall be the servant of all. Gusto kita mahimong dako nga tao, ilhon kita sa Ginoo, mga kaigsunan, ang biblical standard must be the servant of all. Sugod kita dito sa pinakaubos nga parte sa atong kinabuhi. Kaya kining tanan sa paghimo na ato dinhi, dili man ni para sa glory sa tao, mga kaigsunan, ginahimo nato dinhi for the glory of God, para sa kayamayahan sa Ginoo. Ug nakakita ang Ginoo niya na, mao kana nga giingon niya dinhi, if you will do this, God will bless you. Hinaot pa unta, nakitang tanan, mga kaigsunan, mapanalanginan sa Ginoo, makadawat sa panalangin gikan sa Ginoo. Ug mao kana ang atong pag-ampo mga handom. Sa padayon kita sa pagalagad sa Ginoo ning ibabaw sa kalibutan nga ang panalangin sa Ginoo ibubo niya sa atong mga kinabuhi. Salamat kaayo ang Ginoo magapanalangin, magaampo kita. Dalay ko na mga Dios sa man nga balaan. Salamat sa imong mga pulong karon nga kabuntagon. May mga butang Ginoo nga kung tanaw namo sa kalibutan, mao kini ang angayan among pagasundon. Apan salamat sa imong nga pulong nang gatudlo kanamo ilabi na sa kinabuhi ni Kristo mismo. Nga ang standard nga imong gi hatag nga ehemplo kanamo panag-ingnan Ginoo. Mao gayud ang godly standard. Tinuod Ginoo, gusto namo ang panalangin. Gusto namo nga ilhon kami. Gusto namo o Ginoo nga magahimo sa mga butang. Dalagko nga mga butang. Apan pasaylua kami. Nga kung ang paghimo namo niini, Ginoo, tawhanon lang ang amo nga purpose. Tawhanon lang ang amo paglantaw. Ginoo, tudloy kami nga magasunod kami sa example nga gihimo nimo. Dili man namo masabtan siguro karon, lisod man namo kini Ginoo nga pagabuhaton. Apan sa tabang nimo sa grasya nimo Ginoo, ikaw nagsulti. Kung amo kini pagahimuon, malipayon kami. Kung amo kini pagahimuon, panalanginan mo kami. Ginoo, salamat sa imong nga pulong nga nagatudlo ka namo. No, kung kami mahimo nga gusto namo nga maila, gusto namo nga makahimaya gyud kanimo, Ginoo, pagahimuon namo bisan ang mga gagmay nga mga butang, mga simple nga mga butang, mga ordinaryo nga mga butang. Sa among pag-alagad kanimo, pag-alagad sa matag usa kanamo, pag-alagad sa tanang mga katawhan. Salamat sa imong nga pulong karon nga kabuntagon. Thank you for the teaching, the preaching, the lesson about humility and true love. Dalaygon ikaw Ginoo, panalangin na imong nga pulong sa mong kasing-kasing. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Mayong buntag pag-usab sa atong mga kaigsunan o karon nga buntag mga kaigsunan ang una nga Domingo sa bulan o ginahimo nato ang pag-celebrate sa Lord's Table. Ang balaan nga panihapon o pasalamat kita sa Ginoo niini kay ato kining mahimo
sa tanan nga nakadawat sa Ginoo o sa tanan nga nagsunod sa Ginoo pinaagi sa bautismo sa tubig. O nganong ginahimo nato kini, duha ka butang mga kaigsunan, duha ka rason nganong ginahimo nato ang balaan nga panihapon, gi-celebrate nato ang Lord's table. Una sa tanan, ginahimo nato kini sa pagpainumdum sa batag usa kanato sa kamatayon ni Kristo dito sa Krus Kalbaryo, ang iyang pagantos, gihatag niya ang iyang lawas nga malansang dito sa Krus Kalbaryo, o gihatag usab niya ang iyang bililong nga dugo, gipatulo niya dito, og mao kini ang nakapasaylo sa atong mga sala, nakahugas sa atong mga kalapasan. Og ginahimo usab nato kini ingon nga lokal nga iglesia kay mao kini bilin sa Ginoo, himo nato kini samtang naghulat kita sa pagbalik ni Kristo pag-usam. So mga kaigsunan, bilinon kayo og importante kayo kining ginahimo nato ang balaan nga panihapon. Apan kinsa man ang makapartake niini? Una sa tanan, ang makapartake niini nakadawat kita kay Kristo iyong nga personal na manluluwas, nakahinulso kita sa atong mga sala, napasaylo na kita og atog yung gituuhan si Kristo nga wala na lain nga maluluwas kun dili siya lamang. O pagkahuman niya na misunod kita sa tubig sa bautismo kay kining duha ka ordinansya, ang bautismo sa tubig o ang Lord's table o Lord's Supper, inseparable, dili nato kini pwede nga ihiwalay, bulagon. So kung na bautismohan kita, makaparte kita sa Lord's Supper. Apang kung wala pa kita mabautismo mga kaigsunan, hulaton lang natong panahon nga kita mabautismohan o niya nga panahon makapartake na kita sa Lord's Supper. So nining panahon na usab, samtang ginaandam nato ato mga kaugalingon, mga kaigsunan, hinumduman nato nga kining duha ka elemento dinhi, kining tinapay o kining kupa, simbolo lamang sa lawas ug dugo ni Kristo nga atong pagdawaton mga kaigsunan. O before kita dawat ini, magapartake niini, atong tagaan og panahon atong mga kaugalingon sa tubangan sa Ginoo, magasusi kita, maghinulsol kita, o kung may mga butang nga wala nato masettle sa tubangan sa Ginoo, mao kining panahon nga kita magaduol, magpaubos o mga ipasaylo sa Ginoo. O sa pipila ka segundo o minuto ka, magaduko kita sa atong mga ulo, piyong nato mga mata nato, magahimo kata sa atong nga silent prayer. Himo nato kana. Dios sa man nga balaan Ginoo, salamat kaayo sa imong nga saad kanamo. Nga kung kami Ginoo magaduol kanimo, magapaubos sa mga kagalingon, magahinulsol Ginoo, mangayog pasaylo, ikaw andam sa pagpasaylo kanamo Ginoo, ug ikaw andam sa paghugas kanamo sa tanang mga butang, tanang mga gihimo namo, ginahuna namo, Ginoo gilitok namo nga dili uyon sa imong kabubuton. Ginoo pasayloa kami sa among mga sala. Ug himuha Ginoo nga ang among pagdawat sa duha ka elemento karon nga kabuntagon, ang tinapay nga simbolo sa imong lawas, kining kupa simbolo sa imong dugo, Ginoo mahimo mahimayaon sa imong tubangan. Salamat kayo o panalangin matag usa kanamo sa pagdawat sa duha ka elemento nga among pagadawaton. Kining tanan ginatugyan namo sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. For I have received the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Mangaon kita sa tinapay.
Dalay ko na mga Dios sa man nga balaan. Salamat Ginoo nining tinapay simbolo sa imong lawas. Ug among hinumduman Ginoo ang imong pagkantos dito sa Krus Kalbaryo. Kung dili tungod sa imong dakong gugma kanamo, Ginoo, wala kami karon. Nagayanang gihapon kami sa sala. Walay paglaom mga among kinabuhi. Patay kami sa imong atubangan. Apan Ginoo, salamat kaayo. Kay ikaw, Ginoo, mihatag sa imong kaugalingon. Aron kami nga mga makasasala. Nga angayan nga mamatay, angayan nga ilansang sa krus Kalbaryo. Ginoo, giako mo ang tanan. Ikaw ang nag-antos. Dawat mo ang mga kasakit, ang pagbiyay-biyay, ang mga pagtamay, mga pag-antos lawas mo. Salamat nining tanan Ginoo. Dalaygon gayo ikaw. Pasalamatan na mo kini sa ngalan ni Kristo nga mong maluluwas. Amen. After the same manner also, he took the cup. When he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Manginom kita. Mao gyapon ang among pagpasalamat Ginoo. Kining kupa nga simbolo sa imong nga dugo. Imong gi hatag giula dito sa Krus Kalbaryo. O Ginoo, salamat gyud kami kay napasaylo kami, natabunan ang among mga kapakyasan, tanan among gihimo sa imong tubangan. Salamat kami kay nang magdaugon ikaw Ginoo dito sa Krus Kalbaryo. Mausap kami sa among kinabuhi. Tungod sa imong kamatayon, tungod sa pag-ula sa imong bililon nga dugo, na imong madaugon kami batok sa kaaway, Ginoo, og nagmadaugon kami hangtod karon sa among pag-alagad diha kanimo. Salamat kaayo nining duha ka elemento. Tinapay ko ning kupa Ginoo. Dalaygon gayud ikaw ug ang tanan nga mga kanak kanimo. Sa paghimo namo niini, Ginoo, makahinumdum kami ug magadasi kani sa matag usa kanamo nga ang among relasyon diha kanimo importante gayon. Ang among pagtuo diha kanimo importante gayon. Ang among pagsalig diha kanimo padayon importante gayon. Ginoo, tagaay kami og kusog sa among espirituhanong kinabuhi Ginoo. Nga among ma-overcome ang tanan nga mga trials, mga pagsulay nga nagabot kanamo. Ginabalik namo ang tanan nga dugog himaya diha kanimo. Ginapasalamatan namo kining tanan. Ginatugyan sa ngalan lamang ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Ang Ginoo magapanalangin mga kaigsonan sa gihimo nato nga Lord Supper karon nga kabuntagon. Daghang kayong salamat o kita magpadayon nga mainiton, magmadasigon sa pagalagad sa Ginoo. Salamat kaayo. Padayon kita mga kaigsonan sa atong pag simba sa Ginoo karon nga kabuntagon og nining ka panahon na acknowledge kita sa atong mga kaigsonan nga mag-celebrate silang adlaw nga natawhan karon nga semana starting today June 7 up to June 14. Nakita yung mga kaigsonan nga mag-celebrate silang adlaw nga natawhan karon gyud nga adlaw June 7. Birthday ni Ate Irma Maghanoy. Ate Irma, ang Ginoo magapanalangin kanimo, happy birthday og magmalipayon kita padayon sa pagkinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo. Happy birthday Ate Irma. Og sa June 9, birthday ta usa nato ka igsoon si Margie Gaid. Sister Margie, salamat kay sa Ginoo sa imong kinabuhi o sa imong bana o sa imong mga anak, sa imong mga igsoon, mga ginikanan nga nakailag yun sa Ginoo og happy birthday og ang Ginoo magapanalangin kanimo og tagaan pagyud ikaw og dugang kusog ka baskog sa imong nga panglawas. Salamat kaayo. Sa June 10, birthday usab ni Hazel Wynette Oculares, apo ni Manunghari
maghanoy o dalaygon kay Ginoo o sa inyong pag-celebrate sa adlaw nga natawhan sa June 10, mahimaya ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Happy birthday, Hazel Wine Etocularis. O sa June 13, birthday usab sa atong chairman sa Board of Deacons, Engineer Tony Guhiling. Brad Tony, happy birthday, advance happy birthday, igsoon, o ang Ginoo gayud, magauban kanimo, o salamat kayo sa panalangin sa Ginoo sa inyong panimalay, sa imong pinanggang asawa, o tulo ka buok nga anak, nga nakita gid nato ang panalangin sa Ginoo, o dalaygon kay Ginoo sa inyong kinabuhi. Happy birthday in advance, Engineer Tony Guhiling. Unya sa June 13, the same day di ay 13, birthday usab sa usa nato ka young professional si Kring Kring Perez. Happy birthday, advance happy birthday, Kring Kring, ang Ginoo magauban kanimo, kauban sa imong ginikanan, sa imong igsoon, o Ginoo magauban pagyud sa imong pagpaningkamot, no? Ingon nga teacher, maestra, o tagaan gyud ka og panalangin sa Ginoo. So happy birthday sa atong mga kaigsunan nga mag-celebrate silang adlaw nga tawhan karon nga semana. O kung naapay mga kaigsunan nga wala masulat dinhi ang inyong mga adlaw nga natawhan, mga dates dinhi, so sorry kaayo, maura na akong nahibaluan. O anyway, happy birthday sa tanan nga ato nga mga kaigsunan. O ipahibalo po nako mga kaigsunan nga susunod nga Domingo, timan-an na to, June 14, susunod nga Domingo na, makabalik na kita o simba sa ato ang church building, Gospelite Baptist Church sa Carmen mga kaigsunan. Makabalik na kita niana alas 8:30 sa buntag ay yung kalimti, no? Pero naalang gyud ginasunod nato karon kay gitugutan na ang pagsimba 50%, pero it's sad to hear nga ang ato nga mga kaigsunan 60 years old and above, excuse me, 60 anyos pataas, wala pagyud tuguti mga kaigsunan. Og ang ato nga mga young people 21 years old below, 21 years old and below ni ana, dili pagyud nato matugutan. Pero I hope nga temporary lang kini. Ampuan nato base sa sunod nga mga Domingo ato na kining maibalik ang tanan mga kaigsunan. No, ampuan lang gyud nato. So ayong kalimti sa sunod nga Domingo alas 8:30 sa buntag. Pagsayo-sayo kita mga kaigsunan kay aduna kita protocol guidelines nga ginasunod, o kay balaw na kita ni ana nga importante kaayo ang face mask nato. Kung wala kita face mask na dala, palihog dili kita makasulod sa premises sa church building nato, no? I hope nga dili kita mahimong emotional din na, di kita mangluod o mahiubos, kundi mahimo kitang cooperative, no? O disiplinado kita. Timan-an nato kung unsa ang mga kinahanglanon. O before 8:30 sa buntag. O wala kitay Sunday school, mga kaigsunan, simba lang. O niyanang adlaw, wala kitay simba usa sa hapon. Buntag lang una, no? Dili nato kini kaliton sa pag-open, hinay-hinay mga kaigsunan. O aduna man kitay live streaming nga paghimuon, pero i-announce nato ayaw ko mo katingala nga sa Domingo sa buntag alas 8, wala kitay live streaming. Ayun yung pangita kay dito na ang live streaming nato ibutang sa hapon alas 4 mga kaigsunan. Kay balo mo mao kini ang sitwasyon nato, no? Kung i-live streaming gyud nato, problema gyud kaayo kay dili kana makuha gyud sa signal nato. Hinay ang signal sa wifi nato dinhi sa simbahan mga kaigsunan. So tagaan nato enough time i-record nato kanang simba sa Domingo sa buntag ug dito na sa alas 4 sa hapon. Alas 4 sa hapon kay mag-uploading pa in town ng sila ni Pastor Kem ni ana nga ato nga service sa buntag. I-record nato na pero dito na sa hapon sa alas 4. I hope nga you will bear with us mga kaigsunan. Ampuan nato kung ato pag yung ma-upgrade. Dili lalim kini dili sayon kay naa pa tayong mga materyales nga kinahanglanon para ma-upgrade ang ato nga mga gamit sa recording sa simbahan o sa live streaming nato mga kaigsunan. So ayun yung kalimti sa Domingo kana, no? O salamat kay sa Ginoo o ginaot pa nga magiging guided kita sa mga protocols nato. Kung namoy mga pangutana
Itawag nyo kay Bubi, kay siya ang ato nga coordinator, o palihog lang. Sa Domingo, mag-open kita o worship nato sa 8:30, pero nini nga simana mga kaigsunan, anyong kalimti. Palihog ang mag-attend sa Domingo sa buntag, i-advance na ninyo o text ang inyong ngalan. Either kay Pastor Ernie Tiamson, no? Or kay Doktora Daina. Para ang ato mga lingkuranan, ma-reserve nato para sa inyo, mga kaigsunan. No, ay nyo kalimti. Before Sunday, Biyernes ba o Sabado, ato na kanang tagaan o lingkuranan, reservation, ang mga kaigsuonan nga mag-text ahead of time. Kay pipila lang dinhi sa ubos palingkuron nato, mga kaigsunan. Dili pwede nga magtapad-tapad ta. So kinahanglan nato ang mga ngalan ninyo nga advance nga ipadala nyo sa ato. No, ay nyo kalimti og salamat kaayo niya na nga mga pahibalo. O nini nga panahon na, ihatag na ko ang time sa ato nga song leader para sa atong closing hymn o pagkatapos niya na ang atong closing prayer o ang atong benediction. Nagapasalamat ta sa Ginoo sa kamatuoran natong nadunggan karon nga buntag o sa pagresponsa ni let us sing this song More Like the Master. Mao na atong goal na kita mahimong pareha sa atong Ginoo na mainubsanon o gapangalagad sa matag usa. So let us sing this song More Like the Master. Right now, sing. More like the Master I would ever be, more of His meekness, more humility, more zeal to labor, more courage to be true, more consecration for work He bids me do. Take down my heart, I would be thine alone. Take down my heart and make it all thine own. Purge me from sin, oh Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. More like the Master is my daily prayer. More strength to carry crosses I must bear. More earnest effort to bring His kingdom in. More of His Spirit, the wanderers to win. Take down my heart, I would be thine alone. Take down my heart and make it all thine own. Purge me from sin, oh Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. More like the Master I would live and grow. More of His love to others I would show. More self-denial like His in Galilee. More like the Master I long to ever be. Take down my heart, I would be thine alone. Take down my heart and make it all thine own. Purge me from sin, oh Lord, I now implore. Wash me and keep me thine forevermore. Magaampo kita. Kanimo o Dios, samahan na mo mga balaan. Ginoo, salamat kayo sa lawiton, more like the Master. Ikaw ang among Master, Ginoo. Ikaw ang among Ginoo sa among kinabuhi. Ginoo, tudloy kami, nga magkinabuhi kami, pareho kanimo, in the area of humility, pagpaubos, Ginoo. Tudloy kami sa paghigugma, pareho sa imong nga gugma, gugma nga walay katapusan, o gugma nga langit nun, Ginoo,
ngadto sa ubang mga katawhan o sa matag usa ka namo. Ginoo, dili man sayon pagahimuon kini mga butang nga among nabasa, nadunggan, na pamalandungan. Apan Ginoo, sa imong nga tabang ug sa amo nga pagtugyan sa among kagulingon diha kanimo ug pinaagi sa imong nga grasya Ginoo, amo kining mahimo ug mao kini ang imo nga pangandoy usab sa matag usa ka namo. Mao kini ang imo nga pagampo sa matag usa ka namo Ginoo. Nga kung himuon namo kini, magmalipayon kami. Nga kung himuon namo kini Ginoo, panalanginan mo kami. Busa salamat kayo sa imong bilinon nga mga pulong karon nga kabuntagon sa matag usa ka namo. Salamat sa mga kaigsunan nga nagauban kanamo sa pagsimba diha kanimo. Sa tanan gayod nga nagalantaw, nagasud-ong karon, Ginoo, ikaw gayong magabubo padayon sa imong mga panalangin sa matag usa ka namo. Mga panimalay, mga ginikanan, mga kabataan, kaming tanan Ginoo, nga padayon nimo bugkuson sa imo gayud nga gugma ug sa imong nga grasya. Salamat kaayo labaw sa tanan Ginoo sa imong presensya sa among panimbahon ining kabuntagon. Karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya ni Jesucristo ug ang pagpakigambit sa balang nga Espiritu magauban kanato karon ug hangtod sa walay kahangturan. Amen. 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 Mayong buntag sa tanan ang Ginoo mga panalangin kanato. Daghang kayong salamat. God bless you all. Thank you very much.